Praise God. God is good all the time. Are you ready for the Word of God? Amen? Napapakinggan ko si Pastor Tony kanina, heaven and earth will fade, but the Word of God will remain forever. And if you have the Word of God in your heart, you yourself, sabi ganon, nasa atin ang salita ng Diyos, mananatili tayo magpakailanman. Why? Because that is the promises of God, eternal life. To those who believe in, to those na sumusunod sa Kanya, tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. So this, kahit hapon to, you must have the heart of expectancy. Amen? You expect, amen? That's why this pag-gathering natin is not a ritual because we receive a fresh revelation from the Holy Spirit. Okay? Hindi lang yan yung dati mong religion na uupo ka lang, kikinig ka lang, lalabas ka tapos na. Dito hindi. God imparts His glory to His words. Amen? If there is important things on earth na dapat mong i-desire, nothing but the Word of God. Because everything on earth shall fade. Mawawala. Kahit sabihin mo pinakamayaman o magandang bagay sa buhay mo. But the Word of God will remain forever. Amen? At ang pinag-aaralan naman natin dito is the Word of God. So, magkaroon ka ng puso, Lord, turuan mo nga ako, Lord, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Because the Word of God will cleanse you. Amen? Jesus said, the word that I spoke to you, sabi ngayon, nalilinis kayo. Sapagkat ang Word of God is a cleansing agent, no? Sa ating mga buhay. The Word of God is so powerful para maintindihan natin ang salita ng Diyos. Kaya every time you come here on Sunday or Thursday, have a heart na yung salita ng Diyos ay may sasabihin sa iyo. Because there are times na hindi tayo nakakapagbasa sa bahay. There are times na hindi natin na meditate or busy kayo sa trabaho. But now bigyan nating halaga ang salita ng Diyos. Amen? Are you ready? Let's pray. Father God in heaven, Lord, You are the Most High God. We always believe in declaring, if there is 2 or 3 gathers in Your name, You are in the midst of us. Totoo yan, Panginoon. Kaya we love to come here in the church, to worship, to understand the things about spiritual, Father God. Dahil diyan mo kami tinawag, Panginoon. We are destined to eternity with You. And let everything na mapag-uusapan namin dito, Panginoon, ay yung eternal na bagay. Panginoon, also we use the authority You have given us under heaven and earth, the power of God against the works of the enemy. In the name of Jesus, Lord, hindi namin binibigyan puwang ang gawa ng kaaway sa lugar na ito. Pinalalayas namin ang mga walang interes sa salita ng Diyos. Pinalalayas namin ang mga kaguluhan sa aming isip, ang panggugulo ng kaaway, in Jesus' name. In the blood of Jesus. Get out. You have no place here. I command you to get out. And let the blood of Christ, Lord, we ask, sprinkled us this afternoon, Father God. For You are a holy God, so holy. Cleanse us with Your blood, Father. And may we know, Lord, Your will upon our life, oh God. You are so good, Lord. Alam ko inihanda mo yung puso mo. Sa kantahan pa lamang, Lord, ang apoy ng banal na Espiritu ay gumagawa sa amin, Panginoon. You can light it up, Father God. Anything darkness in these places, Lord, You can light it up, Lord. Salamat po, Panginoon. Napakabuti Niyo, Ama. Dakila at makapangyarihan. Sa tanging pangalan ni Jesus, sa lahat po ay magsabi ng, this week is a pastor's month. Amen? Kaya ang suot ko ngayon ay bunga.
na mga nirigalo sa atin ng kapatid. It is good. Medyo dadaanan ko sa hapon na to. I need your listening that the people of God or the minister of God is so important. Amen? Na dapat yung malaman nyo na sila'y nagbibigay ng buhay para magpatuloy sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, according to the Word of God, pakinggan natin yan. But before that, let me say kanina, no? Nung tayo tumayo rito at binigyan tayo ng konti mensahe at ulitin ko lang, remember that we are a chosen people of God. You are called for a divine calling. It's not an accident. That's why you are here in church. God has called you to be a part of this church because His mighty plan in your life. Hindi tayo pwedeng umalis dahil dito tayo tinawag ng Panginoon. You are a chosen generation. You are a holy priesthood. Sabing ganon. A royal priesthood. Alam niyo yung royal priesthood? Maharlika. Sabi mo sa katabi mo, maharlika ka. Amen? Hindi to sinasabi ko para bulahin ko kayo. Nakalagay yan sa salita ng Diyos. Amen? Tama? You are a peculiar people. Mahalaga sa Diyos. Espesyal sa Diyos. Sabi mo ulit sa katabi mo, espesyal ka sa Diyos. Amen? Kaya, huwag mong mamalitin ang sarili mo. Huwag mo sasabihin mahina ka. Huwag mo sasabihin parang ganito lang ako. Tanging ang diablo lang ang magsasabi sa inyan. Dadayain ka. But the truth is, about the Word of God, kaya ka nakaupo dyan ngayon. Kaya ka nasa iglesia ngayon. Kaya ka nag-aaral ng salita ng Diyos na dapat mong mapag-aralan ng salita ng Diyos dahil bahagi ka ng kaharian ng Diyos. Tinawag ka. You have to renew your mind. You're not just a simple person, an ordinary person. You are called by God and God has a plan for your life. Amen. At ang isang plano ng Diyos, paulit-ulit nyo naririnig dito sa pulpito na hindi tayo nagsasalita ng kasinungalingan. Ang plano ng Diyos, pagpalain ka. Bigyan ka ng magandang buhay. Maging matagumpay ka. Sapagkat nanagumpay na ang ating hari, si Kristo. Palakpakan mo ang Panginoon. You are not here to struggle. Yes, there are times we struggle in walking with Christ. But in the end of it, the Lord said, I'll never leave you. I'll never forsake you. Your ending is victory. Your ending is victory. Yan ang sinabi ni Lord eh. Lalakaran mo lang at makikipag-isa ka sa Diyos na magbibigay sa'yo ng tagumpay. Amen. Pinaliliwanag lang, but there's a reality. As a Christian, there is a battle. Because the enemy, hinihinto ka. Nasa earth pa lang tayo. And He is the God of the earth. And He will do everything all He can to stop you from the Word of God. Why? Dahil kalaban siya ng Diyos. Amen? Paliliwanag ko lang ng konti. There are two kingdoms, a spiritual kingdoms here on earth. The kingdom of God and the kingdom of darkness. Amen? Amen? Yan ang labanan. No, totoo yan. The kingdom of darkness is Satan and his devils. They are all dating angels yan kaya naghimagsik sa Panginoon eh. Pero ngayon si Lord sa kingdom of God at sinasabing ganon, you are a chosen people, a people belonging to God, a people redeemed by the blood of Jesus Christ, and you are for the kingdom of God.
So dapat ka matutong makipaglaban. Automatic yan. Kapag ikaw nasa kingdom of God, automatic kalaban mo ang kingdom of darkness. Mbawa, magkalaban ng Japan at Germany. At nasa Germany ka, automatically kalaban mo yung Japan. Magiging kaaway mo yan. Pero napakagandang isipin na dun sa kaharian ng Diyos na nagumpay ka na. Hello? Na nagumpay ka na, not because of our own way, but because of Jesus. Saka nakakita ng isang kaharian, ang unang sumugod at namatay, hari. Amen? Karamihang kingdom, pinasusugod lang yung mga army niya eh. Pero siya yung sumugod, namatay, pero nagkamali sila. Yung kamatayan niya pala ang katapusan ng kabilang kingdom. Amen? Yun ang katapusan at nasa atin ang tagumpay. But still, kinukwento ko lang, I hope you understand, hindi pa dumarating si Lord, kaya andyan pa rin si Satan. Patuloy pa rin kumukuha. Patuloy pa rin nakikipaglaban sa mga anak ng Diyos. Amen? Kaya minsan ang buhay natin, hindi tayo easy bed of roses as a Christian. Although the curse is already taken away, also the sickness and diseases, pero still the enemy is trying to deceive us. Lagi tayong lulukohin. Kaya minsan, no wonder, hear me, maraming Kristiyanong mahina. Maraming Kristiyanong medyo nabubugbog ng kabilang kingdom because hindi sila humahawak o hindi sila nagbibigay importansya sa hari ng mga hari. Amen? Ganun po, pinaliliwanag ko lang po sa inyo at uulitin ko to, maharlika ka, mahal na mahal ka ng Diyos. At ayaw ng Diyos na maging bahagi ka ng kaharian ng kadiliman. Amen? You are born with the Spirit of the Lord. Kaya tinawag born again Christian. Naunawaan niyo po ko? Naunawaan niyo po ko? Tingin kayo sa akin, hindi ka dapat mamuhay sa kadiliman. Ayawan mo ang buhay na hindi gusto ng Diyos. Dahil para ka sa Diyos. Ngayon, kung mahina ka, ngayon, kung meron kang kalakas, sabi ng Panginoon, ang biyaya ko ay sapat sa iyo. Amen? The Lord wants you to stand and have the Word of God. Alam na natin ang style ni Satan. Ang daming pamamaraan yan, ang daming schemes ni Satan. Dadalhin ka sa financial, dadalhin ka sa kalusugan, dadalhin ka sa mga bagay na gumugulo ng isip mo. Yan ang pamamaraan niya. No? But on the other side, no, si Jesus Christ sabing ganon, na nagumpay na kayo. At higit pa kayo sa mananagumpay. Amen? Kaya kung kayo punong-puno ng salita ng Diyos, uulitin ko. Kung kayo ay punong-puno ng salita ng Diyos, diyan, takot na takot si Satanas. Amen? That is your sword in the armor of God. Kasi ang pandaraya ni Satanas ay kasinungalingan. Amen? Walang bagay na totoo sa kanya. Kasinungalingan siya. Ang katapat niya ay katotohanan. At wala na siyang magagawa sa katotohanan. Pag sinasabi ni Satanas, mahina ka na. Wala ka na. Sabi mo ang katotohanan, ako'y anak ng Diyos. Hindi niya ako pinababayaan. Hindi niya ako iniiwan. Higit ako sa mananagumpay. Ako'y mananagumpay. Yan ang katotohanan. At kapag yan ay sinampal mo sa mukha ni Satanas, aalis na yan. Amen? Amen ba? Wala siyang panlaban sa katotohanan dahil siya ay kasinungalingan. Is that good? Sinong may sabing
Pinababayaan ka na ni Lord, nagkukulang na pinansyal mo. Huwag ka nang umaten. Yung katawan mo may cancer ka na. No, parang hindi mo nararanasan. Sinabi ni Lord, ito yung katotohanan ng salita niya, sa pamamagitan ng dugo ko, pinagaling ko ang mga anak ko. Amen? That's the truth. Isiksik mo sa isip mo yan. Sabi ng Panginoon, Lord, ikaw ang aking Jehovah Jireh. Susunod ako sa iyo. Magbibigay ako sa iyo dahil hindi mo ko iiwan at pababayaan. And that's the word of God. Amen? Ano magagawa ni Satan? Lalayo sa iyo. Wala na siyang magagawa sa katotohanan. When Satan deceived Jesus 3 times, Jesus, gutom ka na. Gawin mo ng hamburger yung bato. Gawin mo ng hamburger yung bato. Minsan dumatiting sa buhay natin para may kakulangan tayo. Engka muna tayo. Huwag muna tayong umano sa Lord. Dito muna tayo sa racket. Hello? Nakuha nyo? Look at the battle between the darkness and the kingdom of God. Amen? It's all on your mind. The battle is in the mind. Hindi tayo nakikipaglaban sa mga taong laman at sabi ng Biblia, laman, kundi nakikipaglaban tayo sa Espiritu. Dahil labanan niya, ang gera yan, dalawang yan. Pero mananagumpay ka. Amen? Sabi ni Jesus, oy, Satanas, tigilan mo ko na susulat. Amen? Hello? Nasusulat. Ano sinabi niya? Word of God. It was taken from Deuteronomy. Sabi niya, Satan, kahit gutom siya, at para bang gustong tapusin ang buhay niya, sabi niya, Satan, hindi lamang sa hamburger nabubuhay ang tao. Ang sinasabi ko ay yung pera. Amen? Minsan kasi ang Kristiyano mo kung pera Aray ba? Pag medyo maganda kita rito, iwan muna si Lord. Di ba? Ganon Walang pagkain dito tayo. Pensya na kayo pero yung missing katotohanan Huwag kayong matakot. Amen? Church, fasting tayo. Ayoko. Church, may kainan. Sa March pila ka, nangunguna ka pa. Hindi ka lamang nabubuhay sa pagkain. Amen. Amen. Kasi pag wala ka kasing word of God, ooperan ka ni Satan ng mga bagay. Cellphone, wow. Paggising sa umaga, scroll agad. Walang prayer. Matinding weapon ngayon ni Satan yan, cellphone. Panahon namin, wala yan Pero ngayon, tindi. Kahit minsan kumakain kayo, wala nang pakialaman, tama ba? Pindot pa rin ng pindot yan. No, pinaliliwanag ko lang. Between the darkness, are you wise enough to say, no, Satan? Kasi nasa katotohanan ka Pwede mo siyang tapatan ng salita ng Diyos? Ngayon, kung hindi mo siya matapatan ng salita ng Diyos, isa lang yan, wala kang alam sa salita ng Diyos. Baka di mo alam. Nagbe-base ka sa emotion mo. Nagbe-base ka sa karunungan mo. Kaya mag-aalibay ka. Kawawa naman ako. Iiyak ka na lang at pupunta ka sa isang gilid. Ako'y isang basang sisiw. Pero sinabi, hoy, hindi ka basang sisiw. Amen? Amen ba? Sinabi na Lord sa salita ng Diyos, agila ka. Agila ka! Ginagawa ka sisiw ni Satan. Yan ang mga pandaraya Kaya dapat araw-araw ng buhay niyo. Kaya ini-insist natin, kapatid. Basahin niyo ang Word of God. Hindi yan para pahirapan kayo.
Ang salita ng Diyos, hindi para bigyan kayo ng burden na sila pastor lang dapat magbasa. No! That is your weapon to win the war in every battle of our life. Amen? It's a battle, lalo na pa nag-iisa kayo. Wala kayo sa church. Papasok sa isip niyo yan. Tataya ba ako ng loto? Baka, Lord, bigyan niyo ako ng number. Ang pangit. Si Lord pa magbibigay ng number. Sabi ni Lord, oy, tigilan mo ako anak, tinuturuan mo pa ako magsugal. Di sa ganyan kaisipan natin, Lord, earthly. Lord, ano gagawin ko? Andyan na si Bombay, ang aking pag-asa. Yan ang mga pamamaraan natin eh. Minsan, kaya pagdating kapag pag medyo mali ang decision mo, plakda ka. Struggle ka. No, you need the Word of God. Read the Word of God. Amen? Kabataan, sino man, read the Word of God for you to be strengthened. The only way para supalpalin mo si Satanas sa mga pandaraya sa isip mo, sabihin mo ang salita ng Diyos. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay Satanas, kundi sa bawat salita na namumutawi sa salita ng Diyos. Wala na siyang magagawa dyan. Tapos na sa dyan. Amen! Hello! Second, tinukso siya. Lagi ko na sinasabi ito, the battle between the two kingdoms. Blessed Jesus na hindi sa Diyos. Jesus, bibigay ko sa iyo, pinakita ang ganda ng kaharian. Pinakita ang ganda ng yaman ng mundo. Pinakita, magiging sa lahat yan, Jesus. Sambahin mo lang ako, sabi ni Satan. Here comes Jesus, nasusulat. Nasusulat. Pag medyo wala kang alam ng salita ng Diyos, hindi mo alam. Baka pag ikaw ang tinanong, oo nga, Satan, ang ganda niyan. Ang ganda na ito Ang laki ng kita ko, doble, triple. Wow! Hello! Minsan ganun yung pandara, tinuturuan ko kayo, be sensitive. Kaya dapat magbasa ka ng salita ng Diyos. Laging sinasabi ni Pastor Tony yan, true. Why? Because to have the authority. You know, the Word of God is the final authority. Wala nang higit dyan. Kesa sa pag-aralan mo mga batas, pag-aralan mo mga karunungan ng sanlibutan, the Word of God is the final authority. And Satan is afraid of that. Dahil ang katapat ng kasinungalingan ay katotohanan. Amen? Look at the world. Sister, bibigyan kita ng kotse. Bigay ka ng time, huwag ka umati ng linggo. Okay lang yun. Dahil blessing to. Sabi mo naman, Lord, thank you sa blessing. Hindi mo pala kinagat mo. Then you will lost. Hindi ka lagi marunong. Ay, ang word of God, tama ba? Satan, sabi niyang gano'n, ang lakas sa loob mo. Sino ka para magpasamba? Wala kang ibang sasambahin, kundi ang Diyos na makapangyarihan. Amen! Iisang Diyos lang ang dapat sambahin. Si Satan kasi, nagpapanggap na Diyos. Gusto maging Diyos, naghahanap ng sasaban sa Kanya. And let me say this, good news, ang dami niyang nadaya. Ang dami niyang nadaya. Pinasikat na artista, yumaman ang yumaman. Pinasikat na singer. Pinanonood ni Jaira. Taong pinasikat. Kitang-kita sa social media. Pumupunta ka ng concert. Pinagpapalit mo yung mga series na to. Kesa magbigay ka kay Lord, manood ka ng Benny Hinn, manood ka ng Derek Prince, manood ka para mabigyan ka kalaman ng salita ng Diyos. Hello! And these people na mga sikat, let me say to you, binigay na nila ang kaluluwa nila sa kaaway. They have their reward. Sikat, kilala, pero mga walang Diyos.
Hello. Hello! Pero bigyan ko revelation dito kinig kayo. Hindi si Satanas ang tunay na may-ari ng sanlibutan. Hindi si Satanas ang tunay na ari ng yaman. Sinungaling siya. Ang tunay na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na buhay. At siya ang tunay na magpapala sa buhay mo. Amen! Kaya huwag ka matakot magbigay ng tithes kay Lord. Huwag ka matakot magbigay ng pera sa Panginoon. Dahil siya ang tunay na yaman ng ating pananampalataya. Gold, silver are with the Lord. Amen! Kaya huwag niyong ipagpapalit. Binibigyan ko lang kayo ng karunungan sa hapong ito. At alam ko naman nakikinig kayo, be wise like a serpent, be harmless like a dove. I mean to say, maging banayad tayo katulad ng, pina-example ko lang sa inyo, kasi hindi naman namin kayo laging kasama And the true battle is every day. But you are strong enough when you read the Bible, when you come to God, Lord, look at the heart, look at the desire, look at the, Lord, turuan niyo ko. Panginoon, bigyan niyo ko ng revelation. Sabi ng Panginoon, hindi madamot si Lord sa mga naghahanap sa Kanya. Amen! Church, Christian, hear me. Yan lang namang inihintay ni Lord Hanapin mo siya. Bigyan mo siya ng panahon. It's up to you. It's up to you. Kaso minsan, pinipigilan, ayaw nating hanapin. Yun nagiging problema. Kaya pagdating ng war in your mind, pag may dumating na pagsubok, may dumating na mga temptation sa buhay natin, nadadali tayo. Because we are lack of word. Amen? Pero sabi ni Lord, higit sa mananagumpay. Kung nagbibigay ka at sumasama ka at lumalakad sa Kanya. I have a question here. Hear me. Mahirap bang lumakad kay Lord? Mahirap bang lumakad kay Lord? Dalawa sagot nyo, hindi ko maintindihan. Hindi. Actually, sa isang banda, mahirap. Kasi may babayaran ka dyan And another thing, it's your decision. Kung gusto mong ganyan ka na lang, ayaw mo paggamit kay Lord, talunan ka lagi, ganyan ka na lang. Pero si Lord, naghihintay lang sa'yo. Remember, ayaw na gawin kang robot ni Lord. Parang gawin ka alipin. Hindi, dito ka. No! Tinitingnan niya ang decision mo. We have our own will, free will. But you must submit it to the will of God. Not to the will of the world, not to the will of yourself, to the will of the enemy, only in the will of God. Sabi ni Jesus, tutulungan kayong manalangin sa disciple, let your will be done, Lord, on earth, as it is in heaven. No other will. But we have our own will. Yun na ginagamit ni Satan. Alam niyo si Satan, ang galing yan. Mandaya niyan, tama? Kaya nga, ama ng kasinungalingan Swindler yan. Ang galing mang-scam yan. Daming Kristiyanong nai-scam dyan. No? Dinadaya ka. Why scam? Inaagaw niya yung salita ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Alam niyo, this last week, I'm praying to God. Please reveal to me Satan. Ang pinagpipray ko lagi sa kanya ngayon, Lord, ano yung kingdom ni Satan? Ano yung ginagawa niyan? Ito mga huling araw, pinag-aaralan ko ng huling buwan. Kasi dapat maintindihan mo. Dahil do not underestimate Satan. Amen? Hindi ko sinasabing pero huwag mo siya underestimate. Dahil para sa akin, ang dami niyang Kristiyanong naloloko. Konti na lang sumasagot. Hindi ibig sabihin, marami siyang Kristiyano na dadaya. Dahil inuuna nila yung mga bagay na pansalibutan. Dinadaya niya. He's a strong deceiver. Why? Because in the time, nung nasa langit siya, he's the beautiful angel, sabing ganon. Amen?
Lucifer was his name. Napaaganda niya. Nagniningning siya. Halos kanang kamay siya ng Diyos. Pero nagmalaki siya. Amen. Amen. Pride. Tingin kayo sa akin, iwas sa pride. Sabi mo sa katabi mo, iwas sa pride. Alam niyo yung pride? Magaling ako. Kaya ko yan. Ako. Yan ang pride eh. Amen? Yan ang pride. The most dangerous. The first sin ever happened on heaven. On heaven. Pride. Kaya ayaw na ni Lord dyan nadala si Lord. Kaya sinabi ni Lord, humble yourself to me. Para maiwasan yung kasalanan. Tama ba? Minsan tayo ganyan eh. Kapatid, ikaw ang mag-pray. At hindi si kapatid, wag ka. Sabi ni isa, hindi, magaling ako dyan eh. Nag-ano ako dyan eh. Pag kinain ka na ng pride, na, wawaraking ka na. Amen. Amen ba? Diyos, unahin mo ang salita ng Diyos. Umatin ka pag Sunday, kalakasan yan. Panay swimming mo. Nadadaya ka ngayon. Ayaw mo sabihin. Sabi ng katotohanan ng salita ng Diyos, look at this. This is the truth about the word. About the word. Huwag niyong kakalimutan ang pagsamba sa Panginoon. Bigyan yung oras, bigyan yung araw. Dahil yung linggo na yan ay para sa Panginoon. In the book of Hebrew, that is the word. That is the truth. Look at the lie. Huwag ka umatin. Alam naman ng Diyos ang puso mo eh. Ganda. Alam naman ng Diyos ang puso mo eh. Alam naman sinabi ba ng Diyos na mamamatay ka pag di ka umatin? Hindi naman po. Huli ka, swimming tayo. Ang dami pagkain dito. No, eto ka ngayon. Wow! Resort! Palupay! Resort! Bathing suit! Ako po! Yes! Sabay desisyon! Swimming tayo. Nadaya ka na. Samantalang kay Lord, sabi nga palalakasin ka. Alam niyo ba yon? Say the truth. Kung pinsan mo man niya kamag-anak mo, ate, Christian ako. Ate, anak ako ng Diyos. At ang tanging kalakasan ko, sambahin ang Panginoon. Hindi namin gawain yan na ipagpalit. Alam ko may mga emergency talaga na dapat, pero naman na hindi. Nadadaya lang tayo. Hello! Hello! Pag humahawa ka sa truth at nakasanayan mo ang salita ng Diyos, magiging malakas ka. At di ka na kayang dayain ni Satanas. Palakpakan nga natin si Lord. Bakit ko sinabing ang galing ni Lord, ni Satan mambola? Akalain nyo, kapatid, tumingin kayo sa akin. Nagimagsik niya. Gusto niyang kapantayan, Diyos. Nagpapaimbabaw, pride! Aba yung 1/3 na angel na daya niya. 1/3 na angel na daya niya, laging devil ngayon. Are you with me? Are you with me? Sinabihan niya siguro, uy, angel ka, di ba? Pag ako ang naging hari, gagawin kitang general. Sama ka sa akin. Pag ako naging Diyos, bibigyan. 1/3, these are angels. But we are Christians. Be aware. Amen. Amen. Still Satan will give you offer. Offer. Para mawala tayo kay Lord. Para may isang mahirapan tayo kay Lord. Way niya yan. He's a prideful being created by God. Amen! Amen! Pero ito namang si Jesus na kanyang anak sa kanan ng trono ng Diyos, bagamat kapantay ng Diyos, hindi nagpumilit maging kapantay ng Diyos.
He humbled himself. Satan pride. This Jesus in the kingdom of God humble himself. Palakpakan nga natin si Lord. He humbled himself na bagamat Diyos, nagkatawan tao, hindi pinilit maging Diyos. Binaba ang reputasyon, nagpakababa. Abutin lang tayo. At ibalik tayo sa Diyos. At ibalik ka sa Diyos. Binayaran niya kanya ng dugo. God is so powerful. Pwede niya namang baguhin na ang mundo. Justify naman siya dahil siya ang creator. Amen? May karapatan siya. Alisin niya ang tao, maglagay uli ng bagong mundo, gumawa ng tao. No. But look at this Jesus, the Son of God. He humbled himself. Not like Satan, a prideful angel. Kaya tinapon siya ng Panginoon. Binigay ang authority kay Jesus Christ. Amen! Amen! Sabi mo sa katabi mo, maging humble ka. Amen! Huwag mapagmalaki. Huwag maging mayabang. Huwag palaging ikaw, ako. Huwag sila. Si Satan Ako. Kaya ikaw yung Kristiyanong puri ikaw ang nakikita, ay. Mahirap Bakit? Bakit sinabi ko mahirap? You don't know how to humble yourself. Kung may taong nanakit sa'yo, kung may taong gumawa ng masama sa'yo, sabi ni Jesus Christ, mapalad ka. Ay pinagsasabihan ka na hindi maganda dahil sa akin. You abase yourself. You humble yourself. And God called you blessed. Hello, blessed? Hello? Hindi pag sinabihan ka, gagantihan kita. Walang kwenta. Ito naman taong to, napakarami sa impyerno ka mapunta. Judgment. Sabi ni Lord, do not be judged. Amen. Hello? Yan tayo, yung nature natin. Yan ang nature natin. Gusto, tayo na susunod. Amen? At yun yung punto ni Satan. Ikaw gusto masunod Halika rito sa aking kaharian. Pero pag kay Lord, nagpapakumbaba tayo. Nagkakaunawaan tayo. Tingin kayo sa akin, nagkakaunawaan tayo. I'm just giving you the secret everyday battle. If you have the word of God, speak to Satan. This is the word of God. Amen? Medyo nagkukulang kami. Panginoon, sinabi mo, hindi mo ko iniiwan at pinababayaan. Panginoon, medyo magbibigay pa ako dahil ikaw ang Diyos. Sinabi mo, kapag nagbigay, pupunuin mo. That's the word. And the lie of Satan is this. Huwag mong bigay. Yan na lang ang pera mo Huwag mong bigay. Paano ka pagpapalain? Ngayon, pakikinggan mo ngayon si Satan, emotion mo, hindi ka magbibigay. Pero pag ikaw nagbigay ka, Lord, it's a sacrifice. Why? Why nagbibigay ka? Because you are Jehovah Jireh. That's the word. Kahit kusing, sabi, 5 kusing, 2 kusing na binigay, wala na siyang kakainin. Binigay niya sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang sino man nagbigay sa akin, ay hindi nawawalan ng pagpapala. Kung kailang wala ka, manampalataya ka sa salita ng Diyos. Amen! Palakpakan niya natin si Lord. Amen! Huwag kang makikipag-battle. The enemy will tell you, yan na lang ang pera mo. Ayaw pa magbigay. Huwag ka na magbigay. Ginagawa ka madamot ng Panginoon. Binibigyan ka ng kasinungalingan para hindi ka tumayo sa kanyang salita. Galit na ako. Pero let me say this, kabataan sa inyo. Yung mga giver dito, subok ang Panginoon. Yung mga tither dito, basag. Tumatayo sa salita ng Diyos. Hindi pinababayaan ang kanilang pamilya. Pinagpapala pa. Dahil yun ang katotohanan. Pagdating sa pagbibigayan, huwag kang maging maramot. Gamitin mo ang salita ng Diyos. Katotohanan. Hindi kailangan ni Lord ng pera mo. Pero ginagawa niya yan, tinatanggap niya para pagpalain ka. Sa bawat binhi na tinatanim mo sa Diyos, siya ang nagbibigay
ng pag-ani sa ating buhay. Amen! Amen! Ngayon, alam nyo na bakit nagbibigay ang iba. Hindi tayo pera-pera dito. Tinatayuan lang natin yung salita ng Diyos. Tinatayuan lang natin. Dahil si Satan, pa nagpadaya ka, traitor yan. Hindi ka payayamanin yan. Manloloko yan. Lalo kang pahihirapin yan. Sadsad ka na, sasadsadin ka palalo niyan. Dadayain ka lang. Pero kung may word of God ka ng katotohanan na sinasabi natin, na ang Diyos ay mapagpala, give it. Amen? Give your tithes. 10%, give it. Huwag ka matakot. Dahil ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pagpapala. Amen. Amen. You are people of God, destined for the glory of God. Your family, you are the apple of the eyes of God. And if you are walking with Him, if you are walking with God, the good of the land, ibibigay niya sa'yo. Tama? Kung lumalakad ka, pananampalataya to. Pag sinabi kong pananampalataya, nakaukol sa salita ng Diyos. Pananampalataya. Parang wala sa feeling mo, parang wala. No, but you stand in faith. Amen. Amen. May laban na kami, ilan lang kami, 7, Panginoon. Ang dami ng kalaban namin, 1,000. Paano kami mananalo? In fact, in reality, no way for you to win. But there is faith. And nothing is impossible to God. Amen? Then God will give you victory. Amen? Wala nang pupuntahan. Sila Moses. Sarado bulubundukin. Dagat. Papatayin na sila ng mga Ehipto. But our God is a God of possibility. Nothing is impossible to Him. Moses, itaas mo ang authority mo. Itaas mo yung tungkod mo. And you will see the glory of God. Nung tinaas ni Moses, nahiwa ang dagat. Nahiwa ba? Nahiwa ba? Amen! Minsan nagkukulang ka, Lord, parang kulang na kami. Tataas mo yung authority mo, Lord, you are my God. You are my King. The Lord is looking at your faith. Amen! Amen! But the enemy will challenge you by fear. Cut, huwag mo nabigayan. May bagong labas na cellphone ngayon. Yun nga nasa isip mo. No? Kaya hindi nagkakaroon faith. Amen? Nagkakaintindihan tayo. Medyo lumalawak ako rito. Gusto ko kasi maintindihan ninyo sa Panginoon, wala akong talo. Walang talo kung lalakad ka sa kanyang kalooban. Kung pangahawakan mo ang kanyang salita. Pero kung tayo minsan nasusunod, liable tayo at minsan ang kaaway nakakapasok. Sabi ng Bible, bigay mo lang yung daliri mo, kakainin ka ng kaaway, kukunin ka ng buo. So you must be aware. Amen? Bakit ko sinasabi to? Kasi sa sanctuary of the Most High of God, hapon to, wala yung umaga. Let me declare this. Maraming payayamanin si Lord. Nire-reveal lang natin ang pandaraya ng kaaway. Pero dito sa sanctuary of the Most High God, maraming payayamanin si Lord. Tanong, Panginoon, ba't niyo payayamanin? Gagamitin tayo ng Lord. At pag natuto kang magbigay ng tamang pagbibigay sa Lord, paapawin ka ng Diyos. Kung nagbibigay ka lang dati ng 3 digit, magbibigay ka ng 4 na digit, hanggang sa 5 digit, because the Lord will overwhelm you with His glory. It is the Word of God. Trust in the Word of God. Do not lean on your own understanding.
In all thy way acknowledge Him, and He shall direct your path. That's the word of God. Amen? Kaya huwag kang matakot magbigay. Alisin mo yung damot. Alisin mo yung kaharian ng kadiliman. Kaya ka pinabibigyan ni Lord. Binubuksan. Gusto kanyang pagpalain. Because He wants you to use in the Word of God. Kung si Kuya Bernard ay lagi milyonaryo na dito at tumatanggap na 1,000,000 isang buwan, 100,000 ibibigay niya. Tama ba? Tama ba? At si Gwen ay laging professional teacher. Sumasahod ng 80,000 a month. Dahil ang pabor ng Diyos ay nasa kanya. Hindi 8,000 bibigay niya, 10,000 ba? Sobra-sobra eh. Sobra-sobra. Madaling magbigay pag pinagpapala ka ng Diyos. Pero sasabihin ko sa iyo, bago ko pagpalain ng Diyos, lakaran mo ang kanyang salita. Bago ka bigyan ng malaki, subukan ka muna sa maliit. Yan ang labanan. Amen? Mapagkatiwalaan ka muna ni Lord. Nakita niya na sa kabila, na pagkukulang ka sa kabila, bibigay ko to Lord. That's the word of God. Hanggang sa lalaki. 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 Kasama na bahay mo ron. Kasama na lupa mo ron. Laki na eh. Ang pagagawin mo dyan? Our God is a God of abundance. Bubulong ulit ako. Huwag kang matakot pagdating sa pagbibigay. Amen? Isang strategy ni Satan yan para takutin ka. Mawawalan ka, sayang yung pinagpaguran mo. Yan ang mga word niya eh. Sa'yo yan, pinagpawisan mo yan. Yung mga banat niyan. Kaya hindi mo matayuan ang salita ng Diyos. Saan sa Bible sinabi, pinagpawisan mo, Deuteronomy 3:10, sa'yo yan. Huwag mong bigay sa Diyos. Sa Word of God, wala. Kasinungalingan. Pero ito katotohanan. When you give your tithes to the Lord, God will bless you. God will open the windows of heaven and He will pour out at pupunuin niya ang iyong lalagyan. Tama ba? Tama ba? Ba't napunta ako sa blessing? Siguro isa nga lang. At i-confirm ko to. I-confirm ko to. This is the confirmation. Pastoral Day. Marami sa anak ng Diyos na sanctuary, pagpapalain ng Diyos. Dadami ang kaluluwa. Dadami yung mga bagay na gagawin ng Lord. Sapagkat sinabi niya na yan, hindi tayo pwedeng paandarin ni Lord na kulang ang gasolina. May mga tao rito natatayo at sasabihin, Lord, I'm gonna give my tithes. I'm gonna give my tithes. Huwag nyo nang paglabanin ang sarili nyo. Sumunod na lang kayo kay Lord. Napakabuti nga Lord, sa totoo lang, 10 lang hinihingi sa'yo. 90 sa'yo. 10 lang sa Kanya. Pinagdadamot mo pa. Huwag na, mabasag tayo. Nakakaunawa, huwag ka matakot. Ito na, may nagbigay sa'yo. Unahin mo kagad si Lord. At kung medyo gusto mo pang pagpalain, abutan mo si Pastor Tony. Abutan mo si Pastor Pin. Nagpapalakpakan kayo I hope hindi lang na-hype kayo. I'm saying the truth. Hindi ako nagsisinungaling. Si Satanas sinungaling. Sasabihin niya sa'yo, huwag mo bigay yung 10. 5 lang bigay mo. 3 lang bigay mo. Next month, bigay mo yung 3. Ginagawa mong tira-tira si Lord Ginagawa mong Bombay si Lord. Huwag mong gawin Bombay si Lord. Totoanan na to. Napakaswerte nyo lang na mga umaten sa hapong ito. Palabakan nyo, Panginoon. Napakaswerte nyo. Kaya paghawak mo
ng kabataan nakahawak ng 200. Bilisan mo. 20 pesos tabi mo, maglagay ka ng bibigay ko kay Lord to. That's the word of truth. At sinabi ni Lord, ang pangako niya ay totoo. Hindi siya sinungaling. Nakatulad ng kabila. Amen. Nasasabihin sa'yo, huwag mo bigay. Pan-dessert mo pa yan. Huwag mo bigay, sayang lang. Hoy! Nagbibigay ka sa Diyos, sayang. Tapos yung sahod mo, ikaw ang gustong... Alam nyo, kilala, mga kapatid, please, mabasag na tayo. It is between the Word of God and the Word of the enemy. The Word of God, give me your tithes and I will bless you and your family. The Word of Satan, do not give. Amen? Kaya ikaw naman, ano masusunod? Ito yung kaluluwa mo. Dito na lang ako, do not give. Dito ka sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. I challenge you, youth. Sa ganyang edad pa lang, matuto ka na magbigay. Kahit sa mga 10,000, matuto ka na magbigay. Dahil pagdating ng araw, baka bigyan na kayo ni Lord ng milyon-milyon. At huwag niyong pagdadamutan si Lord. Darating a time, the favor of the Lord, magiging blessing kayo sa pamilya niyo. Aakitin kayo, magmamagnet sa inyo ang malalaking kumpanya. Dahil anak kayo ng Diyos. You are shielded by the favor of God and the glory of God. At kayo'y nagbibigay sa katotohanan, ibibigay ko, Lord. Kahit malaki, ibibigay ko. And God will increase you. Hindi na magsasabi, pamilya mo na, saan tayo kukuha ng kakanin? Ito sasabihin mo, mamigay ka ng pagkain dyan sa kapitbahay. Hindi na sasabihin, ikaw lagi ang nalilibre. Ako naman ang malilibre. Dahil may mga Kristiyanong nasanay na magpalibre. Natawa kayo? Sabi ni Satan, anak, magpalibre ka. May pera naman yung kasama mo eh. Totoo yan. Bakit? Bakit ayaw niya? May magbigay ka lang, ayaw mo. Kahit patak-patak tayo, ayaw mong patak. Sa akin to eh. Ayoko nga. Di ako magbibigay, busog pa ako. That's the work of the enemy. Amen ba? Ako natutuwa ako sa Lord. Mga uli kasi may mga bagay na mahirap talaga yan. Touch pen na nag-decide ako. Alam ni Amigaya, alam ni Jeremy. Hindi kasi ako naghuhulog dito. Pinapadala ko sa GCash. Every time na may blessing, pinadadala ko kay Jeremy yung aking 10% dinadagdagan ko. Ayoko na magbago. And the Lord is doing something in my family. Balak nga ni JJ, sa birthday ko sa November 5, magburakay daw kami ni B. Noon naman, wala kami yan. Kahit dala kami, magbangka lang kami dyan sa may paraiso, wala kaming dyan eh. Wala tayo. Paano yun? Dahil ang blessing ni Lord, minsan pinararanas din ni Lord sa inyo yan. Napakita na mabuti siya, amen? May mga dumarating na kasi open ka eh. You are working in truth. Standing in the truth. Mas masarap magbigay kaysa binibigyan. Dahil kasi ang Diyos ang magbibigay sa'yo. Kapatid ko. Kaya si Jaira, saan ba si Micah? Sinasabi ko sa kanila, oy, worship team kayo. Huwag kayong kuripot. Aawit-awit kayo sa Lord tapos di kayo giver. Oh, hindi ata maganda yan. How will you have the anointing of God? Amen? Pakita nyo na kayo'y pinagpala. Pakita nyo na ang Diyos nyo ay Diyos ng himala. Hindi yung Diyos ng kakulangan. Kapatid, pahiram naman ng 2,000.
Wala na kaming ilaw. Kasi nung may time na magbibigay ka kay Lord, dinadaya ka ni Satan. Eh si Satan, tuso yan, lalo kang pahihirapan yan. Lalo kang pahihirapan, dadayain ka. Kunyari, sasabihin ganyan, pero lalo kang pahihirapan. Mandaraya siya! Pero may katotohanan dito. Panginoon, mula ngayon, kahit may kurot sa dibdib, na laban sa'yo, ibigay mo ang para kay Lord. Amen! Ang kay Cesar ay para kay Cesar. Ang kay Lord ay para kay Lord. Give it. I challenge you sa nakikinig sa hapong ito. Pag tinayuan mo yan, magsimula ka na magbilang ng pagpapala ng Diyos. Tatanungin niyo ako, bakit, Pastor Pin, sigurado yan? Yes! Dahil yung katotohanan ng tinayuan mo. At ang bawat katotohanan may kalayaan. Hindi kayang yakapin ng kahirapan. Hindi ka kayang yakapin ng sakit karamdaman. Dahil humawa ka sa katotohanan. Na kahit hindi maganda, may bagyo sa buhay, panghahawakan ko ang salita ng Diyos. And I pray to God. Sa hapong ito, sabi ko maswerte kayo. Ngayong hapon na umatin, may malaking blessing na bibigay sa inyo si Lord. Hindi ako magmamagaling dito, but I sense in my spirit. Bakit, Pastor Pin? Because I speak the truth. I speak the word of God. And I speak the promises of God. Kapag tumayo ka, inalis mo yung kadamutan, at sinabi mo, Lord, ikaw nagsabi nito, hindi nagsabi, nasa Bible, ibibigay ko yung 10 ko. Kahit minsan medyo hindi ako sanay magbigay. Pa 20-20 lang ako magbigay. Pagdating ng bigayan, hinahanap ko yung mabibigat, barya. Ayaw nyo ng papel. Ayaw nyo. Si Satan eh. Ayaw eh. Bigay nyo yung dapat doon. Ano ba? Binigyan ako ni nanay nung 1,000. Bigay ko yung 100, magtatanim pa ako. Yan ang simula na tumatayo ka na sa katotohanan. Mawawasak tong pulpito. Pag di kayo sumunod. Huwag niyong ipagpalit ang offer ni Satan. Uy, ang ganda ng trabaho mo, promotion. Uy, ang ganda ng mo, mawawala ka kay Lord. Alam ni Jesus ang buhay ninyo. Araw-araw nalalaman niya, alaman ng puso. Anak kayo ng Diyos. Sa bawat tibok ng puso, alam ng Panginoon. Mahal kayo ng Diyos. At ayaw niyang mawalay kayo sa kanyang presensya. But this is the standard. Anak, tayuan mo ang aking salita. Huwag kang matakot. Do not fear. Do not be dismayed. I am the Lord your God. I am the one who promised. And my promises are yes and amen. No one can bless your life. Not a good company. Not a rich man. It is God. The power to give wealth. But the Lord wants you, one-to-one, stand with me. When I say, do it. And I give my promises to you. Alam ko, iba sa inyo rito, nagtatanong, napapabaya mo na ata ako ni Lord. Lord, ba't parang lagi akong kulang? Ba't parang, ang hirap madama ko yung blessing. Can I give you one answer? Baka hindi ka tumatayo sa salita ng Diyos. Problema kay Satanas na dadaya ka. And I challenge you. I challenge you in giving. Ewan ko ba't ako dinala ng Lord dito. Pero sabi ng Panginoon, ang sino mang sumunod sa aking salita, makakatikim ng aking pagpapala. Ang sino mang tumayo na sa kabila na sa kanyang sarili, sacrifice. Pag sinabing sacrifice, may sakit. Medyo may konting sakit. At medyo papatayin mo yung sarili mo. Kaya sacrifice eh. Amen ba? Alisin mo muna yung pagiging madamot mo. Amen, Cedric? Wala ba Cedric dito? Aalisin muna yung mga
Mga style mong palibre. Minsan to, Lord, alam nyo, Lord, hiyang-hiya na ako, laging ako nililibre. Pwede ba, Panginoon, pagpalain mo ko? Lord, magtatanim ako naman manlilibre sa kanila. Pag binuhos mo ang pagpapala mo. And you are standing in the Word of God. Not now, 2 days or a week, you will see the blessing of God. Ngayon, ilibre mo ngayon sila. Magtataka sila. Kakaiba ka na. Sa dinaming taon ng pagsasama natin, ngayon lang kita nakita ng libre. Breakthrough. Breakthrough, amen. Dapat may breakthrough kayo sa buhay nyo. Pag lumakad ka, nagtatay si Kuya Bernard. Iba ang buhay mo ngayon May mga blessing na dumarating Hindi mo nakita yung taong yan na parang anak na mahirap, kundi anak ng Diyos. Amen? This is the word of truth. This is the word of truth. Hear me. Give me your tithes. Give it all. Sacrifice. Give it. Sa'yo pa rin naman ng 90. Bigay mo lang yung 10. Magtanim ka lang. It is your decision. Now. See the power of God. Lumakad ka kasi at tumayo ka sa katotohanan. And God will bless you. Amen? There's something in spirit right now. At pinasasabi ng Diyos, anak ko, ayokong nahihirapan ka. Anak ko, ayokong nagdurusa ka. Binayaran kita ng aking dugo. Namatay ako para sa'yo. Nagawa ko na ang dapat. Ito ngayon ang pinagagawa niya. Anak ko, sumunod ka lang sa akin. Huwag kang mag-disobey sa akin. Sumunod ka lang sa akin. At mararanasan mo ang aking pagpapala. Sanctuary of the Most High God, it's time to rise up. It's time to stand in the truth. Kabataan, kananayan, sa hapong ito, arise, shine. Tumayo ka at magliwanag ka. Dahil si Kristo ay nasa iyo. Pakinggan mo to. This is the word of the Lord. Marami pa akong plano sa buhay mo. Sister Baby Aquino, marami pang plano si Lord sa buhay mo. Ate Tess, marami pang plano si Lord sa buhay mo. Brother Eliasar, you are special to God. You are special to God. You are special to God. He loves you. Kung lalakad ka sa akin, sabi niya, ipakikita ko ang aking kapangyarihan. Hindi ka nawawalay sa aking isip. Ikaw at ang pamilya mo ay mahal na mahal ko. Alamin mo ang aking lakad, ang aking salita. Dahil sa salita ko, nandyan ang pagpapala. And I pray to God, this night, the Lord spoke to you. It's time to arise. It's time to be strong and hear the word of God. Not just hear, but read the word of God. For you to be strengthened. Joshua 1:9 said, I meditate the word of God day and night. Kaya nagtatagumpay siya araw-araw. Magtatagumpay ka araw-araw. As you go to the word of God. Amen? Pwede magtanong? Pwede magtanong? Sino nakaunawa sa pinag-usapan namin? Taas ang kamay. Sino nakaunawa? Second question. Willing ka na bang ibigay ang 10% mo kay Lord?
Let me see the hand. Saksi ko ang Diyos sa mga kamay na yan. Saksi ko ang Diyos. Pag susundin mo yan, kahit minsan masakit sa'yo, pero katotohanan, Lord, bibigay ko para sa'yo. Breakthrough is coming in your way. And some of you here, hindi natatama rin mag-church, mauuna pa kayo. Alas 5 pa lang, andito na kayo ng umaga. Alas 8 pa lang, andito na kayo. Bakit? Pastor, natatama ko po, nararamdaman ko pagpapala ni Lord. Pinagpala ako ng Panginoon. Binless niya ako, totoo yung sinasabi mo. At eto ko ngayon, babalik ko uli yung pinagpala niya sa akin. Ilalagay ko uli. Your life will never be the same again. The joy will overflow you because the Lord will show His mighty power in your life. I am the God who chose you, and I will bless your life. As you stand, as you believe, I will show you my power. Amen? Tayo kapatid. Hallelujah. Sora manalaka. Oh, I want you to close your eyes. There is breakthrough happening here. There's a revival. Shora balaya kasade. Ha. You are the God of love. So kabarasakaya barasande. So kabaya sataradia. May nangyayari po sa kaloob-looban ninyo. This October 24, kapag tumayo ka sa salita ng Diyos, may breakthrough mangyayari. God will increase your barn. God will increase your financial. Because that is the word of the Lord. He is Jehovah Jireh. He will provide. Si Moses, masakit sa damdamin niya na ibigay niya ang kanyang anak, pero sumunod siya. Masakit, i-offer. Pero ayun ang sabi ng Lord, sumunod siya. Masakit sa kanyang damdamin, ang kaisa-isa niyang anak ay ibibigay niya sa Panginoon. Pero ito'y hinihingi ng Panginoon. At nung oras, nasasaksakin niya na ang anak niya, pinigil siya ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon, nakita ko ang puso mo, Abraham. And God provide. Nagbigay ang Diyos ng kambing. At inoffer nila. And Abraham was a blessed man. Because he's willing to sacrifice, he's willing to stand in the Word of God. And you are the sons of Abraham. You are a descendant of Abraham. Oh, the father of faith. Pag susundin natin ang ginawa ni Abraham, willing ako ibigay ang 10% ko, ang offering ko, Lord. And God will bless your life. Amen. Lift up your hands. Sa mga nagtaas kanina na kamay na handa ko ibigay, the Lord is watching you right now. And the Lord wants to change your life. And the Lord wants to increase your life. And the Lord wants to bless your life. Siksik, lig-lig, nag-umabaw. Sabi ni Lord, subukan mo ko. Subukan mo ako. Kung hindi ko ibuhos sa'yo, ang pagpapala na hindi mo kayang bilangin, na hindi mo kayang sukatin, sobra-sobra. Dahil ako ang Diyos na makapangyarihan. Anak, tumayo ka. Anak, pangawakan mo ang aking salita. Ora bala satara. Come on, lift him up. Shout it to the Lord. Oh, hallelujah. Soraba Sunday. Rabasika Rabasande. Yahweh. Rapha. Elohim. Shaddai.
Sikarabashande. Hurada Likarabosonke. Oh, Jireh, Adonai will manifest himself. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. There's a great coming in your life. Hora basika barasede. Say this song from your heart. Your glory, Jesus. Your glory is tangible in this place. Hora dalabalaba sikara basande. Doing something great. Come on. Awaken supernatural. Come on. Let the fire of the Spirit lift him up. Lift your hands to Yahweh. Say it. Yahweh. Hallelujah. Rapha. Oh. Elohim. Rada sikara bashande. Shaddai. Jireh. Receive the blessing of God. Receive the blessing of God. Say it again. Yahweh. Yahweh, you are. Yahweh. Rapha. Elohim. Shaddai. Jireh. Adonai will manifest himself. I want to declare the glory of God in this place. Your glory, Lord, say it. Your glory. Tangible in this place. When we say tangible, it will manifest. Lord, you're doing something great. That's the work of the Father to do great in your life. Awaken supernatural faith. I see blessing. I see blessing coming down from heaven. Say it, your glory, Lord. Your glory is tangible in this place. Ura deleke balabashutara kande. Lord, you're doing The Lord is something do great in this place. Karabalabala shikarabasande. Awaken Come on. Come supernatural on. faith. Come on. Receive it in your spirit. Receive it in your spirit. Yahweh. Yahweh. Rapha. Oh, Elohim. You are Lord. Shaddai. Oh, Jireh. Jireh. Adonai. Who manifests himself. For the last time, declare the name of the Lord manifested in you. Yahweh. Rapha. Elohim. Shaddai. Oh, Jesus. Jireh. Adonai will manifest himself. Pwede po ba nating hawakan natin ang ating puso at sabihin mo, Yahweh. Hawakan mong yung puso. Alpha. The Lord is talking to your heart. Elohim. The name above all name. Shaddai. Jireh, the provider. Jireh. Adonai, the Lord Almighty. Adonai will manifest himself. Father, I ask in this evening that you are the Jehovah Rapha in this place. Kung may mga kapatid namin dito nakakadama ng sakit karamdaman, Panginoon, we sense your presence. We sense your fire.
And by the blood of Jesus, I speak healing. I speak healing in Jesus' name. Ikaw pananakit ng katawan. Ikaw pananakit ng likod. Ikaw panlalabo ng mata. Pinalalayas kita sa pangalan ni Jesus. Ikaw nakahinaan ng puso. Arthritis, diabetes, in Jesus' name. By the blood of Jesus, get out to the body of the children of God. To the blessed people of God. Holy Spirit, consume this sickness and diseases. And now, the word has been revealed. Manifest your blessing to your people. Those people who gonna stand, those people who gonna believe in your word, they shall see your glory and your goodness, oh God. I speak increase. I speak blessing. I speak promotion. I speak profits in the work of their hands. As they give, you are Jehovah Jireh. You are Jehovah Jireh. The Lord said, do not fear. Do not be dismayed. I am with you. I, the Lord, is with you. And I will uphold you with my righteous right hand. I will never leave you nor forsake you. I am the God who called you. I am the God who chose you. Serve me. Walk with me. I created you for my glory. I created you to worship me. I created you to serve me. I created you to be with me forever in my kingdom. Inaalis ko ngayon ang kahinaan mo. Inaalis ko ngayon ang kabigatan mo sa oras na to. Inaalis ko ngayon ang sakit karandama mo sa oras na to, sinabi ng Panginoon. Dahil ako ang Diyos na makapangyarihan. Ako ang Diyos na hindi nagbabago ngayon, kahapon at magpakailanman. At ako ang Diyos na tumawag sa iyo sa aking kapangyarihan. Be healed, be blessed, and stand in my word. I will manifest. I will manifest my character, my name, my nature. I, the God, will sufficiently will give you everything you want. Everything is yours. Past, present, and future, they are yours. You are in Christ. And I am your God. Stand with me. I love you, my sons and daughter. I love you. I love you. Father, marami pong salamat sa hapong ito. Hindi ko akalain ang salita mo, ngunit itong pinaabot mo. Pagpapakita mo lang, Panginoon, na may malaking pagpapalang inilalaan ka sa mga anak mo. Sa mga tatayo, they will see your goodness. They will taste the land, the goodness of the Lord. Sa mga gagawa, sa mga tatayo, sa mga lalakad sa Panginoon, humanda ka. Greater blessing will be upon you. Dahil simula kang sumunod at maglingkod sa akin. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa gabing ito, Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa iyong presensya, sa iyong espiritu. Lord, we thank you for the breakthrough. We thank you for the healing. We thank you, Lord, na pinuno mo kami sa gabing ito. Pagpapatunay lang, nakasama ka namin. Ikaw ang Diyos ng sanctuary of the Most High God, willing to uplift this church, willing to use this church, willing, oh God, na gamitin mo sa huling araw.
sapagkat nararamdaman namin ang iyong kapangyarihan. Kaya mo, Panginoon Jesus, na maingat po naming ibalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng masasalamat, ang lahat ng pagsamba. Come on, palakpakan mo ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ang Diyos na dakila, tanging sa iyo lamang ang karangalan, ang kadakilan, ang kapamahalan. Diyos na hindi nagbabago, Diyos na walang kamatayan, Diyos na buhay, Diyos na banal. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen! Amen!